Sinusisi sa Kamara ang substance ng mga impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa unang reklamo pa lang, naging mainit na ang mga mambabatas. Ang ending, naantala at ngayong araw na lang nila ito pagbobotohan. Narito po ang report ni Marian Enriquez. Masinsing tinalakay ngayong araw ng House Committee on Justice ang unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inuna nila ang inihain ni Attorney Andre De Jesus na inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Misay. Inalam kung sufficient in substance ba ang reklamo o kung totoong may mga impeachable offense ang Pangulo. Pero ang unang impeachment ground pa lang sa reklamo ni Attorney De Jesus na culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust, kinonsidera ng insufficient in substance. Base kasi sa reklamo, pinayagan umano ng Pangulo ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, isang hakbang na tinawag ng complainant na paglabag sa tiwala ng publiko. Ayon sa mga kongresista, ang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte ay may arrest warrant mula sa International Criminal Court. Wala raw kidnapping na naganap at hindi ito ground for impeachment. There must be an overt act personally attributable to the President or the impeachable official. Honorable Nisay, Honorable Padiernos is asking for the overt act committed by the President or the actual participation with regards to the alleged arrest and kidnapping. Madam Chair, I think yung dapak po na wala siyang ginawa. Ayon pa sa mga kongresista, ipinatupad lang ng bansa ang treaty obligation nito sa Interpol nang ipatupad ang arrest warrant ng ICC. There's no impeachable offense. We all know that there's no kidnapping. Second, the arrest was by virtue of an arrest warrant issued by the International Criminal Court. Binaril din ng komite ang ground na hindi fit bilang Pangulo si PBBM dahil sa umunoy paggamit ng droga. Ginamit kasing basehan ng pahayag ng presidential sister na si Senator Amy Marcos. Kaya sagot dyan ng mga kongresista, this is a clear example of not a recital of facts, but a conclusion of fact not based on any evidence. There is no evidence that the President is using drugs. Only statements of some persons. Senator Amy, the sister, admitted or alleged or announced that PBBM is a drug addict. Again, this is not a factual allegation but a conclusion that because Senator Amy admitted or announced that PBBM is an addict, then he must be an addict. sunod na tinalakay ang issue na bigo raw si PBBM na i-veto ang unprogrammed appropriations sa national budget. Pero sagot ng mga kongresista, hindi minamandato sa konstitusyon na i-veto ng Pangulo ang unprogrammed appropriations. Ayon pa kay Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez, kailangang ipakitang may probisyon sa saligang batas na nilabag ang Pangulo rito. Hindi rin kumbinsido ang mga kongresista na impeachable offense ang aligasyong pagbuo ni PBBM ng Independent Commission for Infrastructure para pagtakpan umano ang kanyang mga kaalyado sa flood control scandal. Ipinagpabukas ng komite ang botohan kung sufficient in substance nga ba ang reklamo. The chair is in receipt of request to do the voting on the sufficiency in substance of De Jesus' complaint, but we will be voting on this tomorrow afternoon. Bukas din tatalakayin ang inihaing impeachment complaint ng Grupong Bayan at Makabayan Bloc. Ayon sa palasyo, nirerespeto ng Pangulo ang proseso. Ang sabi lang niya ay nandiyan ang proseso at kung anong proseso, igagalang niya. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.